Hello and welcome guys. Ngayon nga ipag-uusapan natin kung magiging malakas pa din ba itong si Sasuke if hindi siya sumama dito kay Orochimaru. So ngayon nga mga men, igagawa nga tayo ng alternate event dito sa Naruto series. Sa alternate event na to, hindi nga sumama itong si Sasuke sa Sound 4 at mas ninais nga niyang manatili sa Konoha sa mga kaibigan niya. Kumbaga mas gugustuhin nga niyang lumakas normally without relying kay Orochimaru at sa Cursed Seal. So ano kaya yung magiging resulta ng training niya in 2 years and a half. Between ito sa time skip sa last chapter ng Naruto series at beginning ng Naruto Shippuden mga men. So alam naman natin na sobrang lakas nga nitong ni Sasuke sa original event ng Naruto series. During first appearance nga niya sa Shippuden, masasabi mo na Hokage level na nga itong si Sasuke compare sa lakas niya sa kanila Naruto at Captain Yamato dito. Malayo talaga mga men. At sa tingin ko nga magiging malakas pa din itong si Sasuke kahit hindi siya sumama dito kay Orochimaru. Sabihin na lang natin na hindi nga nalalayo yung lakas niya sa original na Sasuke. So eto nga yung mga reasons mga men kung bakit ko nasabi yan. Number 1 reason kung bakit magiging malakas pa din siya is isa siyang natural genius mga men. Exceptional ang talent niya compare sa ibang ninja. Imagine during Chunin exams finals in just 1 month lang ng training niya under kay Kakashi naging kasing bilis niya nga etong si Rock Lee. Tapos si Rock Lee ilang years nagsanay yan mga men with weights pa yan everyday para lang ma-achieve ang superhuman speed na pinakita niya during laban niya kay Gaara. Hindi lang naging mabilis etong si Sasuke that time mga men, natutunan niya pa ang Chidori. Number 2 sa ating listahan, continue pa din ang training niya under kay Kakashi. Maliban sa genius nga etong si Sasuke, magti-training pa siya under sa isang genius din ng Konoha. At marami nga siyang matututunan dito na ninja tactics kay Kakashi. Well, ang downside nga lang hindi nga lang siya magiging expert sa Kenjutsu. Same dito mga men. Pero I think after 2 years and a half training, magiging Jonin level na nga din siya due to his talent at ang 3 Tomoe Sharingan niya. Number 3 sa ating listahan, matututunan pa din niya ang different kinds of Chidori variations. Normal na matutunan niya to mga men kasi nga nagagamit niya nga ang Chidori. Kaya sa tingin ko mga men, gagawa talaga siya ng different variations ng Chidori kasi gagamitin niya nga to laban kay Itachi. Kaya gagawa talaga siya ng paraan para makaisip ng jutsu or variations ng Chidori pantapat kay Itachi. Number 4 sa ating listahan, dahil sa matinding paghahanda nga niya sa laban nila ni Itachi, sa tingin ko magte-training siya under kay Might Guy. Pero hindi para i-master ang 8 gates, kundi para matutunan yung mas high level pa na taijutsu na kaya tumapat sa galawan ni Itachi. Alam naman natin na even nga etong si Itachi aware dito kay Might Guy. Iniwasan nga nila makipagbakbakan ni Kisame sa kanya kasi alam niya yung potensyal nito. So kahit nga maabot lang ni Sasuke yung level ng base taijutsu ni Might Guy, okay na. At malamang sa malamang magagamit ni Sasuke ang first gate at front lotus para ma-enhance ang strength niya. Same kay Kakashi mga men. Necessary din to para matalo niya si Itachi. Number 5 sa ating listahan, makakatapat niya si Itachi during Gaara Rescue Mission. Yes guys, sasama siya during Gaara Rescue Mission. Matatalo niya si Itachi sa time na to mga men. Pero ang Itachi na to ay ang fake clone lang. Kaya hindi pa dito yung magiging totoong laban nila. Sa time din na to mga men, itutulong din siya kay Sakura at Nandang Chiyo versus kay Sasori. Malaki yung magiging impact niya sa laban dito mga men. Well, sabihin na lang natin na hindi nga niya kaya pa dito si Sasori sa one-on-one battle, pero mahihirapan dito si Sasori sa kanilang tatlo. At malaking experience to para sa Sharingan at lakas ni Sasuke. Number 6 sa ating listahan, during Rasen Shuriken training ni Naruto, matututunan niya dito ang Kirin. Take note guys, yung iba magsasabi na required ng mataas na chakra o dapat may Cursed Seal si Sasuke para ma-activate to. Pero in reality, hindi. Pwede na gumawa siya ng Thunderstorm gamit ang Fire Style, same sa laban nila ni Itachi sa original series. Then gamitin niya ang energy ng Thunderstorm na to para gawing Kirin. Kumbaga nagmanipulate lang siya ng lightning nature energy mula sa Thunderstorm gamit lamang ng maliit na amount ng chakra. Hindi na niya kailangan pang magpalabas ng massive amount ng chakra para gumawa pa ng on the spot na Kirin. Kaya possible na maiimbento niya to dito mga men, pantapat niya sa Rasen Shuriken ng rival niya na si Naruto. Number 7 nga sa ating listahan, mabubuksan nga niya ang Mangekyo Sharingan niya during Pain Arc mga men, nang makita nga niya ang malamig na bangkay ni Kakashi. So isa to sa 100% na mangyayari if ever guys. Kumbaga yung magiging relationship
relationship niya dito kay Kakashi parang same as Jiraiya Naruto. Kaya maa-unlock niya talaga ang Mangekyou pag nakita niyang namatay ng harap-harapan itong si Kakashi. Number 8 sa ating listahan, itutulungan niya si Naruto na labanan itong si Pain. Malaki ang magiging ambag ni Sasuke sa laban nila kay Pain. Kung magti-teamwork nga sila ni Naruto, malamang mas mabilis nila ito matatalo. In addition ng kanyang Mangekyou at ng kanyang high level na battle tactics, pagiging genius, panis talaga itong si Pain mga men. Kung si Naruto pa nga lang, natalo na niya yung 5 Pain na to, how much more kung tutulong itong si Sasuke. Number 9 sa ating listahan, kung sa series nga nilabanan niya itong si Itachi ng walang Mangekyou, dito naman ilalabanan niya to ng may Mangekyou. Same as the original, matatalo niya itong si Itachi due to the fact na may sakit nga to. At wala naman talagang intensyon itong si Itachi na patayin itong si Sasuke. Number 10 at panghuli nga sa ating listahan, after nga ng laban nila, kukunin nga siya ni Obito. Tapos sasabihin ni Obito yung about sa storya ng buhay ni Itachi at ang kanyang misyon. Same as sa series, magiging kalaban nga ng Konoha itong si Sasuke dahil sa nalaman nga niya. At itatransplant nga dito ni Obito dito ang Mangekyou ni Itachi sa kanya para ma-obtain niya ang Eternal Mangekyou Sharingan. So yung bottom line nga dito ng alternate event natin mga men is same pa din sa series. So possible talaga na even nga hindi sumama itong si Sasuke kay Orochimaru, same pa din sa huli yung magiging lakas niya. Pinagkaiba nga lang hindi nga siya magiging super expert pagdating sa Kenjutsu at hindi din siya makakagamit ng mga snake-like style na mga jutsu na natutunan niya mula sa training kay Orochimaru. Yung iba magtataka bakit magiging Akatsuki pa din siya sa huli. Hindi ko naman sinabi guys na hindi siya magiging Akatsuki kasi yung topic nga natin paano kung hindi nga siya sumama kay Orochimaru.